talagang di mo madidin yung ebidensya dahil meron kang anak sa iba. Opo, alam ko po yun, ma'am. Hindi ko po talaga madidinay yun. Kaya po, instead na po magpa-victim Sabi ko- tayo, kausapin niyo po Sir John ngayon. Wala kayong Sasabihin babanggitin ko na tungkol lang sa po mga siya. anak ninyo. Hindi ko nga alam yun na ganyan. Di ba nga, pinag-usapan natin na nasabi ko nga sa'yo na alagaan mo si Leslie kasi yun ang sumbong sa akin. Di ba, nag-usap na tayo, nag-away pa nga tayo sa chat na dapat kasi ganito, ganyan. Sabi mo nga, oo, sabi mo magpapatulpo ka pag may nangyari kay Leslie. Sabi mo naman sa akin, sabi ko. Diba? Last, sinabi ko sa'yo, hindi ko na tayo mapapigilan si Leslie pumunta ng Manila kasi hindi ko nahawak desisyon niya. Yung parang ako mamatay sa depression. Wala pang mag-alaga kay Leslie. Sino po ba si Leslie Tay? Hindi Yung ko anak ninyo. ano ko po, yung pangalawa po. Pangalawang anak. Ma'am Evangeline, I suggest huwag kayong mandamay ng dapat hindi idamay. No, huwag po tayong magpa-victim masyado. Okay, sa sitwasyon na to, ang biktima po yung asawa nyo, si Sir John. Huwag kayong mag-alala yung mga anak nyo, for sure, aaragaan ng mga tatay nila yan. Yun yung malala pinatawad ka na ng una. No, ang hirap kasi no, nagpabuntis ka, pero para patawarin ka niya. At ang malala pa, yung pangalawa, no, dun pa sa parehong lalaki. Nakita po namin yung mga pictures kanina. Ang sweet nyo nga, ma'am Kaso talaga Adultery Tagal na malinaw. po kasi, ma'am, Ang malala kasi, Ma'am Evangeline, talagang di mo madidin na yung ebidensya dahil meron kang anak sa iba. Naawad na ako sa hindi mo kasi naintindihan yung ano ko sarili ko Inintindi mo yung sarili mo lang talaga. Alam mo, matagal, mahal talaga kita. Pinapatawad na kita noon. Kasi may mga anak tayo, di ba? Pero sa ginagawa mo sarili mo lang iniisip mo Tama na gabi, please lang. No, paano? Ma'am Evangeline, yung sinabi mo na tama na, sana sa'yo mo in-apply yun sa sarili mo.